Si Akucho ay isang walang silbi at malungkot na demonyo na ipinadala sa paaralan sa mundo. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang makilala niya ang isang babaeng anghel ngunit nahulog ang loob niya rito. Nagsimula ang kwentong ito sa isang regular na araw ng pasukan habang pinag-uusapan ng lahat ang tungkol sa bagong transfer student at nagtataka kung gaano ito kaganda. Nang sandaling iyon, pumasok ang guro at ipinakilala sila kay Akucho, na kasalukuyang kahulma ng ulo ni Saitama. Ang taunang ekspresyon sa mukha ni Akucho ay nakaramdam ng awa sa lahat, ngunit ito ay isang pagbabalat kayo upang itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sa sumunod na sandali, napansin ng guro ang isang tag na nakausli sa kanyang ulo at hinugot ito, ngunit natanggal ang buong peluka. Ang guro, na inakala na naiintindihan ni Akucho ang sakit ng magmukhang itlog, ay nagalit sa pagtataksil at galit na ipinadala ang lalaki sa kanyang mesa. Nang sandaling iyon, nakita niya si Lily, isang blonde na kagandahan na mukhang literal na nahulog mula sa langit. Nang mapansin niya ang pagtitig at bumati, nagsimulang gumalaw ang joystick ni Akucho, ngunit kalaunan ay nakontrol niya ito. Pagkatapos, gumugol siya ng ilang minuto sa pagpaplano ng isang kamanghamanghang buhay kasama ito, ngunit nang hihingi na sana niya ang numero nito, dumating ang huling boss ng nerds, na nagngangalang Kensako, at niyaya itong lumabas. Agad siyang pinatahimik ni Lily, ngunit nagpatuloy siya sa pagmamakaawa hanggang sa sinabi ng isa pang kaklase na nagngangalang Yoye kay Akucho na ito ang pang-araw-araw na ritual ni Kensako. Dinala nila si Akucho sa bulwagan at nagpas siyang maging kaibigan niya, ngunit ang tanging inaalala lang ni Akucho ay ang maghurno ng pay kasama si Lily. Pagkatapos ng klase, pauwi na si Akucho at nag-iisip ng paraan para makausap si Lily nang bigla niya itong mabangga. Nagulat si Akucho at tinanong kung ano ang ginagawa nito sa isang madilim na eskinita. Kaya, ipinaliwanag ni Lily kung paano siya naligaw bago nakipagkamay sa kanya. Pagkatapos lang, nakita ni Akucho ang isang punit sa kanyang uniforme, ngunit nang tanungin niya ito, sinabi ni Lily na wala lang iyon at tinanong kung gusto niyang magtinang magkasama. Lubos itong ikinagulat niya, ngunit pumayag siya. Kaya, nagsimula silang maglakad ng magkasama. Pagkalipas ng ilang minuto, nakarating sila sa isang interseksyon at sinubukan ni Lily na tumawid ng hindi namamalayan na nawalan na ng preno si Truck-kun. Gayunpaman, bago pa man siya mabangga, pinahinto ni Akucho ang truck gamit ang kanyang mga kapangyarihan at nakita ni Lily ang mga marka ng demonyo sa kanyang mukha. Habang nagkukumpulan ang mga tao sa paligid nila, sinunggaban ni Lily si Akucho at tumakbo sa isang kalapit na parke kung saan siya nagpasalamat dito sa pagliligtas ng kanyang buhay. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano talaga siya, at pagkatapos itong pag-isipan, nagpa siya si Akucho na magtiwala sa kanyang magagandang mata at inamin na ito ay isang demonyo. Ipinaliwanag pa niya kung paano siya napunta sa kaharian ng tao upang makahanap ng isang karismatikong pinuno para sa kaharian ng mga demonyo, dahil kasalukuyan silang nasa isang pakikibaka para sa kapangyarihan laban sa mga anghel. Kailangan nila ang lahat ng tulong na makukuha nila, kaya tinanong niya si Lily kung gusto nitong paminsan-minsang bumisita sa kaharian ng mga demonyo at i-hype ang kanilang mga espirito para sa digmaan. Kinabahan si Lily at tinanong kung mayroon ba siyang kakayahan, ngunit tiniyak sa kanya ni Akucho na magiging perpekto siya. Bigla na lang, nabalot siya ng mga mahiwagang kadena at bumagsak sa lupa. Pagkatapos ay tinawag siyang walang isip ni Lily dahil inilantad niya ang kanyang sarili sa isang anghel. Matapos kutsain ang kanyang kakulangan ng sentido komon, ipinaliwanag niya kung paano niya tinapos ang isa pang demonyo sa eskinita bago sila magkita, kaya naman napunit ang kanyang uniforme. Nang marinig ito, nangako si Akucho na pagbabayaran siya para sa mga pagtatapos ng demonyo at sinira ang kanyang mga kadena bago umatake. Inamin ni Lily na malakas siya, ngunit muli niya itong itinali ng mga kadena, na lalong nagpahirap sa pagtakas sa pagkakataong ito. Matapos ipatawag ang isang makapangyarihang karit, hiniling niyang malaman ang lahat ng plano ng impyerno, ngunit tumanggi si Akucho na magsalita, kaya nagpa siya siyang tapusin ito. Gayunpaman, nang tanggapin na niya ang kanyang kapalaran, huminto si Lily at nag-alok na palayain siya kung magiging alipin niya ito at tutulungan siyang makamit ang isang mahiwagang layunin. Naghanda na rin siya ng isang espesyal na kwelyo para sa kanya, ngunit tumanggi si Akucho at nagsimulang lumaban. Sa kasamaang palad, natamba siya ni Lily sa pamamagitan ng pag-upo sa kanyang joystick at isinuot ang kwelyo bago naglaro ng paputok habang si Akucho ay nakahiga roon na puno ng trauma.
Ilang minuto ang lumipas, tumayo siyang muli at tinanong kung ano ang gusto niya. Kaya, sinabi ni Lily na kailangan niya itong tulungan na salakayin ang mga demonyo. Nang tumanggi si Akucho, nagulat si Lily, sinabing lagi niyang iniisip na ang mga demonyo ay galit sa isa't isa. Matapos sabihin na mayroon silang talagang magandang relasyon, sinabihan siya ni Akucho na palayasin siya dahil walang paraan na magtataksil siya sa kanyang mga kapwa-demonyo. Gayunpaman, habang sinusubukan niyang tanggalin ang kwelyo, bigla siyang natamba at ipinaliwanag ni Lily na ang kwelyo ay nakakabawas sa lakas ng isang demonyo at nagbibigay din sa kanya ng buong kontrol sa katawan nito. Sa sumunod na sandali, kusang gumalaw ang braso ni Akucho, ngunit bago pa siya makatugon, ginawa siyang maginoo ni Lily na handang gawin ang anumang hilingin niya. Nang magreklamo siya tungkol sa pagkauhaw, tumakbo siya upang kumuha ng maiinom at pagbalik, itinapon niya ang mga ito sa kanyang abs, sinasabing kailangan nila ng kaunting init. Naiirita si Lily dito at ibinuhos ito sa kanya bago siya pinakuha ng trono. Pagkatapos ay nagpasya siyang gantimpalaan ang pagsunod nito sa pamamagitan ng pagtupad sa isang kahilingan, ngunit sa halip na humingi ng isang magaspang na pang-itaas, si Akucho ay bumagsak ng nakadapa at nagmakaawa sa kanya na durugan ang joystick nito gamit ang kanyang sapatos. Habang desperadong sinusubukan ni Akucho na mabawi ang kontrol sa kanyang katawan, napagtanto ni Lily na medyo samobra na siya. Nang sandaling iyon, dumating ang isang pulis at nagpasyang arestuhin sila. Kaya, pareho silang tumakbo at kalaunan ay nakahanap ng isang madilim na eskinita na mapagtatagwan. Pagkatapos, tinanong ni Lily si Akucho kung pinag-isipan na ba niya ang kanyang utos, ngunit ayaw pa rin niyang tulungan siyang salakayin ng mga demonyo. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na wala na siyang pagpipilian, ngunit nang sabihin niya sa kanya na palayasin siya muli, tumanggi siya. Inalok pa niya siyang gantimpalaan ng mga yakap pagkatapos ng ilang misyon, ngunit ang kakaibang pananabik sa mga mata ni Akucho ay nagpabago sa kanyang isip. Matapos itong pag-isipan, sinabi ni Akucho na masasabi lamang niya sa kanya kung may demonyong malapit dahil nararamdaman nila ang isa't isa. Pumayag si Lily at nangako na gagawin siyang isang huwarang mamamayan kapag tapos na niya itong gamitin. Sinubukan ni Akucho na makipagtalo muli, ngunit muling sumulpat ang pulis, kaya tumakbo sila palayo. Pagkalipas ng ilang minuto, nakauwi si Akucho at sumalampak sa kanyang kama, nagreklamo tungkol sa kwelyo ni Lily na pang-alipin. Gayunpaman, matapos abutin ito, nagulat siya nang makitang wala na ito, ngunit nag-text si Lily sa kanya, ipinaliwanag na nasa katawan na niya ito para siguraduhing hindi niya ito maaalis. Hindi pa sapat iyon, nag-iwan ito ng isang mukhang kakatuwang tato, na siyang nagpakahirap kay Akucho dahil plano niyang i-flex ang kanyang abs para sa mga babae buong tag-araw. Habang patuloy siyang nagkakaroon ng mental episode, nag-report si Lily sa kanyang superior at nagpas siyang gamitin si Akucho hanggang sa makilala siyang muli ng langit. Ilang sandali pa, ipinatawag si Akucho ng kanyang maganda na superior, si Liz, na nagpaliwanag na kahit na ang mga anghel ay aktibong nakikipagdigma laban sa mga demonyo, ang kanilang mga tao ay casual na namumuhay na parang walang kahulugan. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nila ng isang karismatikong tao upang pukawin ang mga demonyo upang makalaban sila. Matapos makita ni Liz ang mga post sa social media kung saan pinapahiya ng mga anghel ang mga demonyong nahuli nila, na humaling si Akucho na magtagumpay sa kanyang misyon. Sa kasalukuyan, gabi pa rin at katatapos lang maglinis ni Akucho, ngunit habang nag-iisip ng paraan para pigilan si Lily, nanood siya ng isang romantikong palabas at nakaisip ng perpektong plano. Kinabukasan sa paaralan, nag-uusap sina Yui at Kensako sa pasilyo nang gumawa siya ng isang dramatikong pagpasok, na kamukha ng lalaking pinapangarap ng iyong kasintahan sa gabi. Nagulat sila, at tinanong kung paano siya naging ganito kagwapo at sinabi ni Akucho na nagpasya lang siyang baguhin ang mga bagay-bagay. Pagkatapos lang, sinabi nila sa kanya na kakapasok lang ni Lily. Kaya, nakumbinsi ni Akucho ang sarili dahil ginugol niya ang buong gabi sa pagpeperpekto ng kanyang hitsura para lang magustuhan siya nito. Pagkatapos ng mabilis na paghinga, lumingon siya para bumati at nabighani sa kagandahan nito dahil tila may parehong plano si Lily. Kagabi, napanood din niya ang palabas at nagpas siyang gawing mas magandang babae para lang mahumaling kay Akucho. Gayunpaman, pagkatapos niyang bumati ng casual, bumilis ang tibok ng puso ni Lily dahil hindi niya inaasahan na magiging gwapo ang itsura nito. Doon,
Nagsimula silang magduda sa isa't isa, ngunit sa huli ay nagpasya silang magpatuloy hanggang sa tumilapon ang isa sa kanila. Ilang minuto ang lumipas, sa klase, nabitawan ni Akutsu ang kanyang pambura sa pag-asang matutunaw ang utak ni Lily sa kanyang paghawak, ngunit nang tumugon siya ng isang cute at naguguluhang ngiti, kinuha niya ang unang L. Gayunpaman, habang nagdiriwang siya, may kinuha siya mula sa kanyang buhok na may sapat na riz na nagpaagos ng isang fountain. Agad na tumiklop si Lily, ngunit ilang oras ang lumipas, sinabihan siya ng guro na magdala ng ilang mga tala sa kanyang opisina. Sinamantala niya ang pagkakataon upang itanong kay Akutsu ang cute na ekspresyon na halos mapatambo siya. Gayunpaman, tumugon si Akutsu sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang mga bala at pagdadala ng lahat ng mga tala na nagpabasa sa plot armor ni Lily. Habang tumatagal ang araw, nagpatuloy sila sa pakikipag-race hanggang sa si Lily ay gumawa ng isang matapang na hakbang sa pamamagitan ng pagkatisod at pagkahulog sa launcher ni Akutsu. Ito ay tuluyang nagpatira pa sa naghahangad na maging manlalaro, ngunit sa wakas ay napansin ng guro at pinalabas silang dalawa sa klase. Nang araw na iyon, nagalit si Lily dahil hinihintay niya si Akutsu. Kaya, nang may tumapik sa kanyang balikat, natambo siya bago napagtanto na dalawang walang silbing nilalang lang pala iyon. Nang yayain nila si Lily na tumambay, magalang niyang sinabi na naghihintay siya ng isang kaibigan, ngunit patuloy silang nagpumilit hanggang sa dumating si Akutsu at isinuot ang kanyang boy charm habang sinasabi sa kanila kung gaano karupok ang mga babae. Habang patuloy na nagsasalita ang talunan, hinawakan ni Lily ang isang estatwa at binasag ang kanyang bungo, na ikinatakot ng mga lalaki. Habang sinusundan siya, napansin ni Akutsu na talagang handa siya para sa isang pangangaso ng demonyo, at nang tanungin niya kung bakit, ipinaliwanag niya na ito ang kanyang unang pagkakataon na makipag-date sa isang tao. Pagkatapos ay napansin niya na mas maputi siya kaysa dati, ngunit hindi ito naintindihan ng maayos. Gayunpaman, halos hindi napansin ni Akutsu at patuloy na nagsasalita ang kanyang bibig hanggang sa nagbanta si Lily na gagamitin ang kwelyo para ikis siya ng homeroom teacher sa harap ng lahat ng nasa paaralan. Habang paalis siya, nanatiling walang kamalay-malay si Akutsu sa mga sibilyang kumukuha ng mga video ng kanyang kahihiyan dahil nag-iisip siya ng paraan para matulungan si Lily nang hindi nagtataksil sa mga demonyo. Ilang sandali pa, ipinaliwanag niya kung paano nagkaroon ng maraming ulat ng mga pag-atake ng aso sa mga kababaihan at pinaghihinalaan niya na ito ay isang demonyo. Sinabi ni Akutsu na hindi siya dapat maging sigurado, ngunit iginiit ito ni Lily at ipinakita sa kanya ang isang mapa na nagtatampok ng lahat ng mga lugar ng pag-atake bago tinanong kung gaano kalayo ang naaabot ng kanyang demon sensor. Matapos niyang ipaliwanag na maaari lamang niyang maramdaman ang mga makapangyarihang demonyo mula sa malayo, tinawag siyang walang silbi ni Lily. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Akutsu ng isang nakakasawi na titig, ngunit sinabi niya kay Lily na iyon kaya sinimulan niya ang paghahanap. Pagkalipas ng ilang oras, nagpasya silang magpahinga sa isang kalapit na restoran, at habang kumakain si Lily sa kanyang bibig, nagbiro si Akutsu tungkol sa kung paano hindi niya makikita ang kanyang sariling kuting kung patuloy itong kumakain na parang isang hayop. Nang simulan na naman siyang pagbantaan ng babae, naramdaman niya ang parehong madilim na presensya na nanunood sa kanila at sa wakas ay sinabi niya ito sa kanya. Gayunpaman, habang sinusubukan nilang alamin kung sino ang demonyo, sinimulan ni Kensako na iuntog ang kanyang ulo sa salamin habang umiiyak tungkol sa pakikipag-date ni Akutsu sa kanyang matagal nang minamahal. Ilang minuto ang lumipas, humingi siya ng tawad sa hindi pagkakaunawaan, at tiniyak sa kanya ni Lily na ipinapakita lang niya ang lugar sa bagong dating. Matapos aminin ni Kensako na sinusubaybayan niya sila buong araw, napagtanto ni Akutsu na siya ang may kasalanan ng nakakatakot na presensya na nararamdaman niya. Pagkatapos, sinabi ni Kensako na may kasama siyang iba, ngunit bago pa siya makaalis, isang babae na nagngangalang Yoka ang pumasok at nagtanong kung bakit ayaw niyang makasama ito. Sinubukan ni Kensako na ipakilala sina Akutsu at Lily, ngunit pagkatapos niyang tingnan ito ng isang beses, tinawag ni Yoko si Lily na, natural lang, nainis siya, ngunit nagawa niyang kontrolin ang kanyang galit habang binabati ni Yoko si Akutsu na parang isang ordinaryong tao. Nang subukang ipaliwanag ni Kensako ang kanilang relasyon, inaangkin ni Yoko na kasintahan niya ito, na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ay tinanong ni Lily si Kensako kung bakit niya pa rin siya niyayaya kung mayroon na siyang kasintahan.
Ang mga salita nito ay dinurog ang kaluluwa ni Yuka. Kaya, humingi siya ng mga sagot at kinaladkad palayo si Kensako. Ilang sandali pa, nagsimulang magtaka si Akocho kung ang selos ba talaga ni Kensako ang kanyang nararamdaman. Nang sandaling iyon, nagpa siya si Lily na tapusin na ang kanilang araw, at matapos ipaalala sa kanya na walang saysay ang magtago ng mga lihim sa kanya, umalis siya. Sa sumunod na sandali, nagpakita ang demonyo ngunit nagtago bago pa mapansin ni Akocho. Nang gabing iyon, nanaginip si Akocho kung saan pinatapos siya ni Lily ng isang kapwa-demonyo na kasama niya. Kinabukasan, sa klase, biglang nagpakita si Yoka upang kausapin si Lily, na ikinagulat niya. Matapos humingi ng tawad para sa kahapon at sabihing siya talaga ang kaibigan ni Kensako noong bata pa siya, tinanong niya kung maaari silang maging magkaibigan, at pumayag si Lily habang lubos na pinagsisisihan ang bawat sinabi. Sa sandaling umalis si Yoka, sinubukan ni Akocho na tanungin si Lily, ngunit nag-aalab ang kanyang galit dahil nagsasalita si Yoka tungkol sa kanyang tangkad. Maya-maya, sa bubong, nagtataka si Akocho kung bakit naaapektuhan ni Lily ang kanyang mga panaginip nang dumating sina Kensako at Yui at tinanong kung ayos lang siya. Napansin nila na wala siya sa klase or sa cafeteria, at dahil hindi niya masabi sa kanila ang tungkol sa totoong pagkatao ni Lily, sinabi ni Akocho na nananaginip siya tungkol sa isang babaeng hindi niya kilala at naaapektuhan siya nito. Nang magsimula silang tumawa, nalito si Akocho. Kaya, ipinaliwanag nila na malinaw na umiibig siya, ngunit ang pag-iisip na umiibig sa kanyang mortal na kaaway ay nakakainis sa kanya. Inamin ni Kensako na hindi siya magaling magbigay ng payo tungkol sa pag-ibig, ngunit nagulat si Akocho at tinanong tungkol sa kanyang date kay Yoka. Matapos sabihin ni Kensako na tinutulungan lang niya itong mamili, ipinaliwanag din niya na marami talaga siyang nakukuhang babae, pero laging dumarating si Yoka para habulin ang mga ito bago pa siya makapag-umpisa. Kalaunan, nagpadala si Lily ng text kay Akocho para manghuli ng demonyo, pero tumanggi ito at sinabing masakit ang tiyan niya. Pagkatapos ng ilang oras na nakakabagot, nagpahinga muna si Lily at muling chinek si Akocho, pero biglang sumulpat si Yoka at tinanong kung ano ang ginagawa niya, na ikinatakot niya. Ipinaliwanag ni Lily na nag-iisa lang siya, at sinabi ni Yoka na ginagawa rin niya ang parehong bagay. Pero iminungkahi niya na magsama na lang. Para maiwasan ang magmukhang kainahinala, pumayag si Lily. Kaya, sinimulan ni Yoka ang kanilang date ng pagkakaibigan sa isang pagpunta sa mall. Pagpasok sa loob, pumili siya ng damit para kay Lily, pero masyadong malaki ang ilang sukat. Nang kulitin siya ni Yoka tungkol dito, napagtanto ni Lily na naghahanap lang siya ng ibang paraan para kutsain siya. Kaya, nagpa siya siyang suklian ang pabor sa pamamagitan ng pagpili ng damit na masyadong maliit para sa malaking tiyan ni Yoka. Medyo naging masyadong epektibo ito, dahil sa halip na umatras, ginugol ni Yoka ang natitirang araw sa pag-insulto kay Lily dahil sa pagiging mas maliit niya kaysa sa mga Smurf. Gayunpaman, nang huminto sila sa isang photo arcade para gumawa ng mga sticker gamit ang kanilang mga larawan, ang kawalang muwang ni Lily ay unti-unting nagdulot ng pagkagusto ni Yoka sa kanya. Maya-maya, nakahanap sila ng restaurant na kainan, at sa wakas ay inamin ni Yoka na nasiyahan siya sa kanilang oras na magkasama. Matapos itong aminin ni Lily, tiniyak niya kay Yoka na wala siyang nararamdaman para kay Kensako. Sinabi ni Yoka na ituturing pa rin niya itong kakompetensya dahil siya ang lahat ng gusto ng isang lalaki. Nang sandaling iyon, tiningnan ni Lily ang kanyang telepono para sa isang text mula kay Akocho, ngunit biglang naalala ni Yoka na may gagawin siya. Kaya, iniwan niya si Lily na may espesyal na regalo para sa maliliit na taong tulad niya. Nagalit muli si Lily, ngunit nagpa siya na hayaan na lang ito dahil nagpakita sa kanya ng magandang karanasan si Yoka. Habang palabas siya, tumakbo si Akocho para salubungin siya dahil nagpapadala ito sa kanya ng mga text buong araw, at ayaw niyang bigyan siya ng kanyang mortal na kaaway ng dahilan para magustuhan siya. Nang sa wakas ay maabyutan niya ito, ipinaalala ni Lily na maaari sana siyang nag-reply, ngunit may naramdaman siyang demonyo muli, at napansin ito ng babae. Gayunpaman, sinabihan niya itong ibigay sa kanya ang lokasyon at maghintay dahil kailangan niyang magpalit. Maya-maya, sa wakas ay natuntun niya ang nakakatakot na demonyong aso. Naghintay si Akocho sa kanto habang nilalabanan ni Lily ang lobo hanggang sa tanungin niya ito kung bakit niya ito gustong tapusin. Sinabi ni Lily na narinig niyang may aso sa lugar na umaatake sa mga babae,
kaya tinanong niya kung ito ba ang gumagawa ng mga krimen sa kalye, na parang pang-araw-araw na gawain. Ngunit sinabi ng lobo na hindi niya masasagot iyon maliban kung matalo muna siya nito. Pagkatapos ay nagpalit siya sa kanyang tunay na anyo, naging isang humanoid na lobo, ngunit isa lamang itong hindi kapani-pani walang malfunction sa wardrobe, na nagbawas pa sa kanyang stats ng 50%. Matapos siyang atakihin ni Lily dahil sa pagkulit sa kanya, naging emosyonal ang lobo at sinabing gusto lang niya ng magandang damit na babagay sa uso sa tag-init. Habang patuloy niyang ipinipikit ang kanyang mga mata, sumugod si Akucho, tinatapik ang kanyang likod, ngunit ito ang naging pinakamalaking pagkakamali niya dahil napagtanto ng lobo na isa siyang demonyo at nagsimulang magtanong kung bakit siya nakikipagtulungan kay Lily. Nalito ang lobo kung bakit tinutulungan ng isang demonyo ang isang anghel, at dahil hindi maipaliwanag ni Akucho ang kanyang sarili, sinabihan siya ng lobo na atakihin si Lily upang patunayan ang katapatan. Nagbabala si Lily na kung susubukan man lang iyon ni Akucho, haharapin din niya ito. Sinubukan silang pigilan ni Akucho sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa pag-ibig, ngunit malinaw na ang tanging pag-ibig na mayroon sila ay ang pag-ibig sa pakikipaglaban. Kaya, hindi nila siya pinansin at patuloy na pinaghahampas ang kanilang mga mukha. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang mikropono, pumasok sa kanyang sariling kakaibang mode, at nagsimulang magsabi ng mga tula upang turuan sila tungkol sa pag-ibig. Binigyan silang dalawa ng pagkakataong magsalita, ngunit ginawa itong isang pangungutsyang session ni Lily. Sinabi lamang na pinagsisisihan niya ang pagkikita nila dahil nagdudulot ito ng stress sa kanya, at nagpatuloy siya sa mga tula na parang isang malungkot na talunan. Pinanood ito ng lobo at sinimulang maunawaan kung ano ang pag-ibig. Nang mapagtanto niya na ginagawa ni Akucho ang lahat ng ito para pigilan si Lily sa pag-atake sa kanya, habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata, sinabihan niya si Akucho na itigil ang pananakit sa kanyang sarili at harapin ang kanyang sariling mga problema. Ilang sandali pa, tinanong ni Lily kung bakit siya umaatake sa mga tao, at inamin niya na siya rin ay isang malungkot at nag-iisang talunan. Ngunit isang araw, nagsimula siyang magustuhan ang mga leggings at hindi niya mapigilan ang sarili. Kaya, sinimulan niyang atakihin ang mga babaeng nagsusuot nito. Sa galit, nagpa siya si Lily na tapusin siya agad, at habang pinapaalab ng kanyang spell ang kanyang espiritu, pinasalamatan niya si Akucho sa pagiging isang matapat na demonyo. Gayunpaman, pagkatapos ng spell, napagtanto ni Akucho na ginawa lang siyang isang ordinaryong tuta ni Lily. Pagkatapos ay kinuhanan siya ni Lily ng mga larawan at inihatid siya sa isang animal shelter, habang si Akucho ay nalilito sa nangyari sa kanya. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na tinatakan lamang niya ang kanyang masasamang kaisipan at kapangyarihan at ginawa siyang isang normal na hayop, at hindi niya talaga tinatapos ang mga demonyong nakakasalamuhan niya, kahit na maaring gawin ito ng ibang mga anghel. Nagtanong si Akucho tungkol sa laban, at ipinaliwanag niya na ang kanyang mga pag-atake gamit ang karit ay hindi totoo at nagpipigil siya, kaya hindi niya ito masasaktan. Naisip niya ang iba pang mga demonyong nakaharap niya, at ipinakita niya sa kanya ang isang larawan kung saan gumuhit siya ng kilay sa isa dahil nasira nito ang kanyang mga damit, at binago nito ang pananaw niya sa kanya. Palagi niyang iniisip na malupit ang mga anghel, kaya ngayon ay nagsisimula siyang magtaka kung naiiba ba siya. Habang si Lily ay nagsasabing gusto niyang kumain para mabawi ang lakas at napansin niyang kakaiba ang kilos nito. Sinabi ni Akucho na tila mas mabait siya kaysa sa inaasahan niya, at umaarte siyang mayabang, na medyo nakakabahala sa kanya, ngunit ang mga salita nito ay talagang mahalaga sa kanya. Palaging sinasabi ng mga tao na mabait siya, ngunit ito ang unang pagkakataon na may nagsabi nito pagkatapos makita kung ano talaga ang kanyang pagkatao. Maya-maya, nasa ibabaw na niya ito at ikikis na sana siya, ngunit nagising siya sa klase at napagtanto na ang kanyang guro pala iyon, nagalit sa kanya dahil sa pagtulog, at sinimulan siyang sirain ang liwanag ng araw. Ilang sandali pa, tiningnan ni Akucho si Lily, at nang biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso, napagtanto niyang maaring nahuhulog na ang loob niya rito. Sa bahay, patuloy niya itong iniisip hanggang sa may mag-doorbell. Si Liz pala iyon. Ngunit habang nasa sabik niyang sinusubukang ipaliwanag kung bakit siya pumunta, natarante si Akucho at isinara ang pinto, iniisip na naghahalusinate lang siya. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang beses na pagtingin, pinapasok niya ito at humingi ng tawad.
Sinabi ng babae na pumunta siya para ibigay sa kanya ang kanyang winter uniform at nagtanong tungkol sa kanyang misyon, at napagtanto niyang nakalimutan niya ito. Pagkatapos ay sinabi niya na nakahanap na siya ng kandidato, ngunit masyadong problematiko ang babae, kaya kailangan niyang patuloy na maghanap. At nagpa siya si Liz na tumulong, ngunit oras na para matulog. Agad na na-excite si Akucho sa kanyang pantalon dahil hindi pa siya nagkaroon ng babaeng dumadalaw, ngunit dumating si Liz na handa na may dalang kumot para protektahan ang kanyang asset mula sa kanya. Gayunpaman, nahihirapan si Akucho na makatulog, at hindi pa iyon sapat, nagsimulang umungal si Liz habang natutulog. Kinabukasan, ipinaalala niya kay Liz na kailangan nilang magsanay, na ang ibig sabihin ay ang paghahanap ng mga babae para makahanap ng isang taong maaaring maging idolo ng demonyo, ngunit paulit-ulit na tinatanggihan si Akucho. Nakita ito ni Liz at nagpasya siyang sanayin siya ng maayos para mas mapalapit siya sa mga tao. Pagkatapos ay kinausap niya ang isang babaeng may alagang hayop at gumawa ng kwento tungkol sa isang nawawalang tuta, at ibinigay nito sa kanya ang kanyang numero kung sakaling matagpuan niya ito. Pinuri siya ni Liz, ngunit sinabing kailangan niya ng ibang diskarte para sa ibang tao dahil ang ilang mga tao ay galit sa mga tuta. Kalaunan, nakita niya si Yoka, na pinagtatawanan siya dahil sa pakikipag-usap sa mga babae, ngunit pumayag na lumabas kasama niya dahil nababagot ito. Pumunta sila sa isang bar at umorder ng juice, ngunit hindi niya alam ang sasabihin dahil hindi siya inihanda ni Liz para dito. Nang sinubukan niyang kontaken siya, narinig niya itong nagbabasa at napagtanto na masyado itong abala sa pagiging nerd para tumulong. Sa susunod na sandali, tinanong siya ni Yoka kung gusto niya si Lily, at ang kanyang nakakatawang reaksyon ay nahalata ito. Inalaw siya nito, ngunit nang tanungin niya ang tungkol kay Kensako, inamin ni Yoka na wala siyang nakikitang progreso dahil hindi siya nito hahayaang makalabas sa friend zone. Matapos mag-isip ng kaunti, binigyan siya ni Akucho ng ilang payo at nagawa niyang pasayahin ang kanyang kalooban. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Liz na yayain siyang lumabas, ngunit nag-atubili siya dahil kay Kensako, at binalaan siya ni Liz na isusumbong siya nito kung siya ay mabibigo. Kaya, hinawakan niya ang braso ni Yoka bago ito umalis, at namula ito. Kasabay nito, nasa bahay si Lily dahil sa sakit, at nang bumahing ito, aksidente niyang na-activate ang kwelyo. Kalaunan, inihatid ni Akucho si Yoka pauwi at humingi ng tawad sa nangyari sa bar, ngunit sinabihan niya itong huwag mag-alala at nangakong hindi kailanman magsasabi kahit kanino. Pagkaalis niya, nagpakita si Liz at pinuri siya bago siya tinukso tungkol sa nangyari. Nang i-activate ni Lily ang kwelyo, napalapit siya sa bartender na parang isang taong sabik na sabik sa isang launcher. Sinisi niya si Lily sa pag-activate nito sa maling panahon, ngunit nakumbinsi niya si Liz na kaya niyang tapusin ang misyon, kaya umalis ito. Gamaan ang pakiramdam ni Akucho at napagtanto na ang pagsasanay ay talagang nagpalakas ng kanyang kumpiyansa. Kinabukasan, naghanda si Lily at sinubukang magmukhang cute hanggat maaari para makuha niya ang loob ni Akucho at gawing mas madali itong kontrolin. Gayunpaman, pagkatapos makarating sa klase, natarante siya dahil iba ang kinikilos ni Akucho, at ngayon ay siya ang nakakakita sa kanya bilang mas kaakit-akit, na pagtanto na sinusubukan din nitong gawin ang parehong bagay. Bigla niyang hinawakan ang kanyang pisngi, at namula siya, ngunit nagsimulang maging nakakainis ang mga bagay para sa kanya nang bantaan niya na gagamitin ang kwelyo para guluhin siya, at hindi na lang niya ito pinansin at ngumiti. Kaya, hindi siya makapaniwala na binaliwala niya ito ng ganoon at nagpa siya na lumipat sa Plan B. Pagkatapos ng klase, tumakbo siya patungo sa kanya sa pasilyo, nagpapakyut, at tinanong kung nasaan ang guro, iniisip na ito ay isang magandang hakbang. Gayunpaman, sumasagot lang siya ng normal nang walang reaksyon, at ikinagulat niya iyon dahil tila hindi siya apektado. Kaya, nagsimula siyang magtaka kung may mali sa kanya, ngunit nakita niyang gumagana pa rin ito sa ibang tao. Sinubukan niya ulit, binago ang maliliit na bagay tulad ng kanyang buhok at uniforme, ngunit walang gumana sa kanya, at nanatili itong normal kahit anong gawin niya. Pagkatapos ay casual niyang sinabi na mas maganda ang hitsura nito kapag nakatali ang kanyang buhok, at halos maapektuhan siya. Kaya, nagsimula siyang makaramdam ng kaba at nagpas siyang lumayo ng kaunti, iniisip na muntik na siyang mahulog sa kanyang patibong. Ayaw niyang tanggapin na natalo siya. Kaya, nang pababa na siya ng hagdan,
hinabol niya siya at tumakbo sa pader bago tumalon sa kanya na parang aksidente, ginamit siya para pigilan ang kanyang pagkahulog. Gumana ang galaw, ngunit hindi ayon sa kanyang plano dahil nahawakan ni Akucho ang kanyang kamay sa ere at hinayla siya papasok, tinanong kung ayos lang siya. Lubos nitong sinira ang kanyang focus, at napagtanto niyang nakontra siya. Kaya, nagsimula siyang makaramdam ng hiya at sinubukang tumakas, ngunit pinigilan siya ni Akucho dahil gusto muna siyang dalhin sa infirmary. Kalaunan, nag-iisa si Akucho, at masaya siya dahil gumana ang kanyang plano, salamat sa lahat ng payo na nakuha niya mula kay Liz. Sa kabilang banda, ang baliw na nakatataas ay nagpatuloy sa pagsubok ng mga costume hanggang sa pumasok ang isang nasasakupan at na-trauma. Pagbalik sa paaralan, sumama si Lily kay Akucho at ipinaliwanag na wala naman talaga itong dapat ipag-alala. Pagkatapos ay uminom si Akucho mula sa kanyang bote, ngunit nang makita kung paano ito tinitingnan ni Lily, nagpasya siyang kumuha ng isa para dito. Sa sumunod na sandali, hinawakan ni Lily ang bote, ngunit sa halip na inumin ito, sinabi niya na ito ay isang hindi direktang kiss upang makuha ang reaksyon nito. Sa wakas, nahuli si Akucho na nabalisa, na ikinatuwa ni Lily, ngunit pagkatapos ay sinabihan niya itong tumigil sa pagsasabi ng mga bagay na tulad nito habang itinatago ang kanyang naguguluhang mukha. Agad na napayuko si Lily, ngunit napagtanto niya na bahagi ito ng kanyang plano dahil nakangisi ito sa buong oras na ito. Sa inis, nagpasya siyang uminom na lang talaga mula sa bote, ngunit nang mapahiya, nakaisip siya ng isang bagong plano at sinabing hindi na niya kailangan ng tubig. Nang abutin ito ni Akucho, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para hatiin ang bote, at natapon ang tubig sa kanyang sarili. Habang sinusubukan niyang i-raise ito gamit ang kanyang basang aset, mabilis siyang tinakpan ni Akucho ng kanyang jacket at sinabihan siyang manatiling mainit na parang walang kabuluhan ang kanyang mga pagsisikap. Dahil sa matinding paghihirap, bumalik si Lily sa klase at humagulgol hanggang sa dumating si Yoka para makipag-usap. Napansin niyang nagalit si Lily at nag-alok ng tulong, kaya tinanong ni Lily kung alam niya kung paano durugan ang kaluluwa ng isang lalaki. Pagkatapos ay pinag-isipan ito ni Yoka bago ipinakita sa kanya ang perpektong ideya. Nang araw na iyon, nakipagkita si Akucho kay Lily, ngunit sa halip na manghuli ng mga demonyo, sinabi niyang babalik sila sa kanyang bahay para makapaghanda siya ng hapunan. Gulat na gulat, tinanong ni Akucho kung seryoso ba siya, kaya ipinaliwanag ni Lily na ito ang paraan niya para mabayaran siya sa lahat ng tulong. Ilang minuto ang lumipas, nakarating sila sa apartment complex nito, at napagtanto ni Akucho na matagal na pala siyang nasa harapan ng isang babaeng tila big time. Pagpasok nila sa loob, natarante siya, iniisip na may masamang plano ito para sa kanya, ngunit lumabas si Lily na nakadamit tulad ng kanyang mga pagnanais. Sa wakas ay binasag ni Akucho ang kanyang ugali at sinabihan siyang magsuot ng totoong damit, ngunit ipinakita ni Lily sa kanya na nakasuot pala ito ng damit sa ilalim ng apron. Ilang minuto ang lumipas, hinainan niya ito ng isang plato ng pasta, at pagkatapos kumain, natigilan si Akucho sa gulat dahil hindi niya inaasahan na ang kanyang mortal na kaaway ay may talento pala. Ipinaliwanag ni Lily kung gaano siya nahuhumaling sa pasta bago ihain ang pangunahing ulam at sumama sa kanya sa mesa. Pagkatapos kumain, nagpasya silang manood ng pelikula at magpahinga sa pag-aasaran sa isa't isa. Pero habang gustong manood ni Akucho ng action movie, iginiit ni Lily na manood na lang ng romance. Kalaunan, pumayag si Akucho na manood ng pelikula niya, pero ilang minuto lang ang lumipas, nagsisi siya dahil nagmukhang mas maganda si Lily. Ang mas malala pa, nagsimula ng mag-romance ang mga karakter sa pelikula, na nagpagana kay Little Launcher. Matapos mapigilan ang kanyang kislap, sumulyap si Akucho at nagtitigan sila ni Lily bago mabilis na umiwas ng tingin. Nagpasya siyang uminom, pero nang makatayo, natisod siya. Kaya, sinubukan ni Akucho na tumulong ngunit napunta siya sa sahig at nakapatong sa kanya. Pareho silang nataranta, pero sa halip na bumangon, ang mga titig ni Akucho ang nag-iimpluwensya sa kanya, kaya yumuko siya para ikis siya. Nakakagulat na mahinahong sumuko si Lily sa kanyang mga bisig, pero bago pa man sila magdikit, tumunog ang kanyang alarm. Dahil sa takot, bumalik sila sa kanilang katinoan, kaya nagpa siya si Akucho na umalis.
Ngunit habang naglalakad siya pauwi at nagtataka kung ano ang nangyari sa kanya, ginawa rin ito ni Lily at natarante dahil baka may nararamdaman talaga siya para sa kanya. Sa klase, napagtanto ni Lily na hindi siya makapag-focus dahil ginugol niya ang buong gabi sa pag-iisip tungkol sa pagkiss kay Akucho. Nang magdesisyon siyang mag-focus sa klase, biglang tumigil ang kanyang pag-iisip at natagpuan niya ang sarili sa isang panaginip. Samantala, napansin ni Akucho na natutulog siya at napaisip kung cute ba siya habang humihilik, ngunit ang mukha nito ay mukhang mas malala kaysa sa mga bangungot nito. Kaya, nagpa siya siyang mag-focus sa aralin. Nang mga sandaling iyon, napagtanto ni Lily na nasa panaginip lang siya dahil dumating si Akucho at tila isang uri ng dating simulation ito. Gayunpaman, nagsimulang magkamali ang kanyang panaginip at hindi sapat iyon, hindi niya maintindihan ang mga opsyon. Kaya, pumili na lang siya ng isa ng random at umaasa na magiging maayos ang lahat. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan at napansin ito ni Akucho. Ngunit matapos makita ang kanyang ngiti, patuloy siyang nag-iisip. Ilang minuto ang lumipas, nalampasan na ni Lily ang mga unang opsyon at ngayon ay gusto na niyang makipag-date kay Akucho sa panaginip dahil sa palagay niya ay iyon lamang ang paraan para magising. Nang dumating ang lalaki, bigla siyang nahiya at hindi man lang makatingin sa mga mata nito dahil ang kulay ng mukha nito ay kasing kulay ng isang fire hydrant. Matapos ipaalala sa sarili na ang kabuhayan niya ay ang mga demonyong tulad niya, humarap siya rito. Ngunit mas gwapo ang itsura ni Akucho kaysa noong gising pa siya. Bigla na lang, dahan-dahan niyang hinawakan ang mukha nito at hiniling na ipikit ang mga mata. Kumalabog ang puso ni Lily dahil alam na niya ang susunod na mangyayari, ngunit sa halip na tumanggi, nagpa siya siyang malaman kung ano ang pakiramdam ng ikis ito. Gayunpaman, biglang inatake si Akucho ng samurai dahil sa hindi magandang pangangatawan. Agad na sumugod si Lily sa tabi niya, ngunit sinigawan siya nito na huwag siyang iyakan at hiniling na makita itong ngumiti sa huling pagkakataon bago pumanaw. Dinurog si Lily ng paningin kay Akucho na naghihingalo, kaya nagsimula siyang sumigaw hanggang sa gisingin siya nina Akucho at Yoko at tinanong kung binabangungot ba siya. Matapos tingnan si Akucho at mapagtanto na bumalik na siya sa totoong mundo, naging emosyonal si Lily bago tumungo sa infirmary upang magpagaling. Ilang minuto ang lumipas, narinig niya ang boses ni Akucho at nagtago sa ilalim ng kumot bago ito pumasok. Naisip niya na sinusubukan siyang samahan ito ng mag-isa sa kama, ngunit nang abutin niya ang kumot, mahinahong hiniling ni Lily na sana'y punitin nito ang damit niya at dalhin sa bayan. Gayunpaman, matapos magsalita ng masama dahil sa pagiging desperado, gumapang siya palabas at biglang humingi ng tulong si Akucho habang binubuksan ang kanyang damit. Mabilis na nagtago muli si Lily sa pag-aakalang ibibigay na talaga ito sa kanya. Ngunit sa halip na ituloy ito, binalot niya ito ng kanyang mga kadena at pinaikot-ikot sa kanyang utos habang tinatawag itong talunan dahil sa pag-aakalang madali lang siyang malinlang. Pinagtawanan pa niya ito dahil sa pag-aakalang matutugunan niya ang kanyang mga pagnanais, ngunit nalito si Akucho at sinabing gusto lang nitong humingi ng tulong sa kwelyo. Nahiya si Lily dahil dito, kaya nagtago siyang muli sa ilalim ng kumot. Ilang minuto ang lumipas, sa klase, tinanong ni Akucho kung may paraan para maalis ang nakakatakot na tato or kwelyo. Natural, sinabihan siya ni Lily na kalimutan na lang ito at tanungin kung bakit niya ito gustong mawala bigla. Kaya, ikinwento ni Akucho ang tungkol sa kanyang pangarap na bumisita sa isang beach at paliguan na puno ng mga babae. Nagulat si Lily at tinanong kung nakalimutan na ba niya ang kanyang misyon, ngunit sinabi ni Akucho na ngayon lang siya nakaramdam ng ganito kagandang pakiramdam sa buong buhay niya. Simula nang mapunta siya sa mundo ng tao, ang pakikipagkilala sa mga bagong tao at pagkakaroon ng mga bagong karanasan ay nagpabuti sa kanyang miserableng buhay. Kaya, plano niyang tamasahin ito hanggat maaari habang nakatuon pa rin sa kanyang misyon. Pagkatapos ay sinabi niya na malamang na hindi siya nakaka-relate dahil palagi siyang nasa langit, hindi tulad niya, na lumaki sa kadiliman. Nanatiling tahimik si Lily at dahil dito ay naisip ni Akucho na nagawa niya ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay sa pagsasabi nito. Ngunit nakakagulat na sinabi ni Lily na naiintindihan niya siya. Pumayag din siyang tumulong, ngunit ipinaliwanag na babaguhin lamang niya ang hitsura ng kwelyo. Gayunpaman, pagkatapos niyang umupo sa upuan, sinubukan niyang baguhin ito.
Ngunit ang kanyang kapangyarihan ay nagpakawalan ng isang babae na agad na nagsimulang umatake gamit ang karit ni Lily. Muntik nang mapaireperisuhin si Akucho na parang hamon, ngunit nakaiwas siya bago tinanong si Lily kung sino ang lumilipad na baliw. Ipinaliwanag ni Lily na isa siyang sandatang panlaban sa demonyo na tinatawag na Avatar at inilagay niya ito sa leeg ni Akucho habang ginagawa ang kwelyo nito. Ito sana ang magiging backup niya kung sakaling magdesisyon itong pagtaksilan siya, ngunit inaatake rin siya ng Avatar, ibig sabihin ay may nangyaring mali habang nasa leeg siya ni Akucho. Habang sinusubukan nilang pigilan siya, pumasok ang guro at tinatanong kung sino ang gumagawa ng ingay na iyon. Inatake rin siya, ngunit inilayo siya ni Akucho habang ginagamit ni Lily ang kanyang mga kadena para pigilan ang Avatar. Pagkatapos ay sinabihan niya si Akucho na dalhin ang guro sa ligtas na lugar dahil hindi magtatagal ang kanyang mga kadena. Natagalan si Akucho sa pakikipag-usap sa isang malinaw na may concussion, kaya si Lily na ang bahala dito ng mag-isa. Pagkatapos ay pinapasok niya si Akucho papasok sa bakuran ng paaralan kasama niya at matapos silang sundan ng Avatar, lumikha si Lily ng harang para matiyak na hindi niya kayang umatake ng iba. Pagkatapos, ginamit niya muli ang kanyang mga kadena at sinabihan si Akucho na tapusin ang Avatar, ngunit madali niyang nalagpasan ang mga kadena, na ikinagulat ni Lily. Matapos muling umatake ang Avatar, tiningnan ni Lily ang kanyang likod at napagtanto na may ibang kumokontrol dito. Habang nahihirapan siyang harapin ang pagkabigla, nagpa siya si Akucho na maging seryoso ng kaunti. Ngunit binasag ng Avatar ang kanyang gulugod gamit ang isang malupit na sipa na nagpalipad sa kanya. Gayunpaman, muling tumayo si Akucho, ngunit nakita niya na hindi gumalaw si Lily kahit isang kalamnan at malapit na siyang tapusin ng Avatar. Sinimulan niya itong tawagin, ngunit tiningnan ni Lily ang Avatar nang may luha sa kanyang mga mata at tinanggap ang kanyang kapalaran. Mabuti na lang at hinaranggan ni Akucho ang atake at nagpatuloy sa pakikipaglaban habang sinasabi kay Lily na hindi siya maaaring sumuko dito. Dahil dito ay nagalit siya, kaya gumawa siya ng isang bagong plano at sinabi kay Akucho na hindi siya ang kumokontrol sa Avatar, kaya kailangan nila siyang pigilan anuman ang mangyari. Pumayag si Akucho at sinimulan ang pag-atake sa pamamagitan ng pagpapasabog ng isang ulap ng alikabok. Pagkatapos ay sinubukan niyang umatake, ngunit ang Avatar ay humiwas sa kanyang katawan. Gayunpaman, isa lamang itong pag-iisip ni Lily, kaya ang tunay na Akucho ay lumapit ng sapat at pinanatili ang Avatar sa lugar habang nililinas ni Lily ang mga ahas na kumokontrol sa kanya. Matapos mabunot ang huling ahas, hinigop ni Lily ang Avatar ngunit agad na nawalan ng malay. Samantala, isang misteryosong babae na nagngangalang Amy ang nagulat na sapat ang lakas ni Lily para pigilan ang kanyang mga ahas, kaya nagpadala siya ng isa pang misteryosong lalaki para tingnan si Lily. Maya-maya, inihiga ni Akucho si Lily sa kanyang kama at pagkatapos siyang tingnang mabuti, tumayo ang kanyang lightsaber. Kaya, nagpa siya siyang umalis bago pa maging komplikado ang mga bagay-bagay. Gayunpaman, bigla siyang hinawakan ni Lily at hiniling na manatili. Nabigla si Akucho at inakala niyang gusto rin niya ang kanyang mahiwagang wand, ngunit nang maramdaman niya ang panginginig ng kamay nito, naalala niya kung gaano kadelikado ang laban at nagpas siyang maghintay. Pagkatapos ay humanap siya ng mauupuan, ngunit ang pagtulong kay Lily ay nagpaisip sa kanya kung siya ba ay tunay na naging isang anghel. Habang sinusubukan niyang unawain ang kanyang nararamdaman, dumating ang kanyang doppelganger upang makipag-usap, na nagpaisip kay Akucho na malamang ay nananaginip na siya. Sinabihan siya ni Akucho version 2 na tumigil sa pagkukunwaring walang isip dahil malinaw na may nararamdaman siya para kay Lily, ngunit tumanggi si Akucho na maniwala dito. Pagkatapos, ipinaliwanag ng kanyang doppelganger na hiniling lamang ni Lily na manatili siya dahil gusto rin siya nito, na nangangahulugang ito ang perpektong pagkakataon para sa kanya na makakuha ng isang asset. Matapos mag-isip sandali, sumang-ayon si Akucho sa kanya, ngunit pagkatapos ay nakita nila ang isang taong gumagalaw sa mga kumot at naisip nilang masyado itong nasa sabik. Sa susunod na sandali, tumalon si Sensei Baldy at inatake si Akucho. Samantala, kakagising lang ni Lily at pagkatapos tumingin-tingin sa paligid, nagtaka siya kung paano siya nakauwi. Pagkatapos ay tumungo siya sa banyo nang hindi napapansin si Akucho at gumugol ng mahabang panahon sa pagbibihis bago siya bumalik, at sa wakas ay nakita ang walang magawang nerd na nahihirapan pa rin sa kanyang mga panaginip.
Nataranta siya at nagtaka kung paano siya napunta rito, ngunit naalala niya kung paano niya ito hiniling na manatili sa kanya sa kwarto. Agad na nagpa siya si Lily na linisin ang utak nito, ngunit nang mapansin ang sugat na natamo niya mula sa away, naalala niya kung paano nito isinugal ang kanyang buhay para tulungan siya, kaya binitawan niya ito. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay nito at tinanong kung bakit niya isusuko ang kanyang buhay para sa kanya, ngunit masyadong nagdedeliryo si Akucho para sumagot, kaya nagpa siya si Lily na gantimpalaan ito. Naisip niya ang pagyakap dito dahil iyon ang ipinangako niya pagkatapos nilang unang magkita, ngunit ang pag-iisip na maramdaman ang mga braso nito ay nagpapanik sa kanya, kaya sinubukan niyang pumili ng ibang bagay. Sa susunod na sandali, humingi ng yakap si Akucho habang natutulog pa rin at natarante si Lily dahil nahihiya siyang gawin ito, ngunit ayaw din niyang bawiin ang kanyang salita. Habang sinusubukan niyang mag-isip ng alternatibo, ang panaginip ni Akucho ay naging mula nakakatakot patungo sa psychotic dahil tinuturuan na siya ngayon ng guro kung paano kumilos na parang isang desperadong fanboy. Habang nagpa-practice siya sa panaginip, nagpa-practice din ang tunay niyang katawan at naisip ni Lily na gusto niyang bilisin siya nito. Kaya, nagpa siya siyang umupo sa pagitan ng mga binti nito. Ilang sandali pa, sinubukan niyang bumangon, ngunit ibinalot ni Akucho ang kanyang mga braso sa kanya, na siyang nagpatunaw sa huling brain cell na mayroon siya. Nahihirapan pa rin siyang kontrolin ang sarili ng bamulong ito ng papuri tungkol sa kanyang amoy. Ngunit bago pa man manig ang mapanghimasok na pag-iisip, naramdaman ni Lily ang panginginig ng mga kamay nito. Napagtanto niya na hindi pa ito nakakabawi mula sa away at matapos makita ang tato sa kwelyo, naalala niya ang kahilingan nito na palitan ito at ginantimpalaan siya sa pamamagitan ng pagpapalit nito. Pagkatapos, naramdaman niya ang simoy ng hangin at nakita ang sulat ng paghingi ng tawad na iniwan nito matapos basagin ang kanyang bintana. Nagtataka ito sa kanya kung paano siya dinala nito pauwi at nang mapagtanto na ginawa niya ito sa estilo ng prinsesa, nataranta ulit siya. Kinabukasan, maagang nagising si Akucho at natagpuan ang sarili na nakagapos, kaya't kumawala siya bago niya napansin na ibinalot ni Lily ang kanyang kamay. Pagkaalis niya, nagising si Lily na umaasang sa wakas ay mag-isa na siya sa apartment, ngunit nagulat siya nang makita si Akucho sa kusina at naghahanda ng almusal. Nang tanungin niya kung bakit, sinabi niyang kailangan niyang kumain at puno na ang kanyang refrigerator, ngunit tinanong ni Lily kung bakit siya naghanda ng pagkain para sa kanya. Sinabi niya na paraan niya ito ng pasasalamat sa pagbalot sa kanyang kamay at sinabi ni Lily na ginagawa lang niya ang kanyang trabaho bilang may-ari nito. Nagpasalamat pa rin siya sa kanya at naghain ng pagkain, kaya sumama siya sa kanya upang kumain bago sila maghanda para sa paaralan. Pagkalabas ng gusali, nagpaalam si Akucho, na ikinagulat ni Lily, kaya ipinaalala niya sa kanya na may klase sila. Gayunpaman, sinabi ni Akucho na hindi siya sasama sa unang klase para maligo sa bahay. Matapos magreklamo si Lily tungkol sa paraan ng kanyang pagkasabi nito, ipinaalala ni Akucho sa kanya na iniligtas niya siya kahapon, ngunit pagkatapos ay sinabi ni Lily na dapat din siyang magpasalamat dahil sisibog ang kwelyo nito kung may nangyari sa kanya. Nataranta si Akucho sa pag-aakalang ang buhay nito ay nakatali na ngayon sa kanya, ngunit sinabihan niya itong mag-relax dahil biro lang iyon. Ikinwento rin niya rito kung paano niya pinalitan ang kwelyo kagabi, kaya hinawakan ni Akucho ang mga kamay niya para magpasalamat. Gayunpaman, nakita sila ni Nayoka at Kensako at inakala nilang katatapos lang ng isang gabi ng walang katapusang pagsesyon. Nang umagang iyon, nakatagpo ni Akucho si Lily sa bubong ng paaralan at tinanong kung bakit siya humingi ng meeting bago ang klase. Ipinaalala ni Lily sa kanya ang nakita ni Nayoka at Kensako bago siya umalis. Hinabol niya sila sa pag-asang makapagpaliwanag, ngunit pagdating niya sa klase, narinig na ng lahat ang tungkol sa tsismis. Ang mas malala pa, agad nila siyang sinugod at nagsimulang humingi ng kasagutan. Nang tanungin ni Akucho kung paano kumalat ang tsismis ng napakabilis, ipinaliwanag ni Lily na tila na trauma si Kensako at patuloy na nagbubulungan tungkol sa kanyang nakita habang unti-unting nawawalan ng life force dahil sa gulat. Narinig ito ng lahat sa klase at syempre, tinulungan ni Yoka na pasiglahin ang apoy. Habang patuloy na natatarante si Lily, naisip ni Akucho na hindi naman ito ganoon kalaki ang problema,
ngunit nang mapagtanto niya na malamang na nakikita siya ng lahat ng babae sa paaralan bilang isang kawawang nilalang, nagpanik siya dahil makakaapekto ito sa kanyang misyon na hanapin ang bagong pinuno ng impyerno. Nanginginig ang mga kamay niya, nagpa siya siyang makipagtulungan kay Lily para ayusin ang gusot na ito, ngunit nang tanungin siya nito kung bakit siya natataranta, sinabi nitong wala lang iyon. Pagkatapos, nakumbinsi siya na makakalusot sila sa problemang ito. Ilang minuto ang lumipas, bumalik si Lily sa klase at nag-iimbento ng mga kasinungalingan para maiwasan ang mga demonyong mahilig sa tsismis. Gayunpaman, ang pangunahing problema ay si Yoka, na nagkukwento pa rin ng kanyang napanood na parang isang eksena sa telenovela. Nang sandaling iyon, humingi siya ng hudyat mula kay Akocho at sinabing kailangan niyang uminom. Matapos siyang makita sa pinto, nagkunwaring ngumiti siya at tinanong kung ayos lang ba siya pagkatapos ng nangyari kahapon. Pinilit din ni Akocho na ngumiti at sinabing ayos lang siya bago nagpasalamat sa lahat ng tulong. Gayunpaman, matapos tumakbo si Lily palayo, nainas ang buong klase dahil madali nilang nahalata ang kanilang kaawa-awang husay sa pag-arte. Habang sinusubukan nilang tanungin si Akocho, sinabihan ng isang kaklase na nagngangalang Kuya Macho ang lahat na tumigil. At nakinig talaga sila dahil siya ang pinakamatalino na manga nerd sa klase at ang tanging magaling na makaintindi ng mga kasinungalingan. Nakakagulat, sinabi niyang maaaring nagsasabi ng totoo sina Akocho at Lily dahil pareho silang nag-uusap na parang mga casual na kaklase, hindi mga lihim na magkasintahan na nahuli lang. Dahil dito, pinaniwala nilang lahat na naligaw talaga si Akocho habang ginalugad ang isang kondo sa kapitbahayan ni Lily at pagkatapos makipaglaban sa ilang rando, nakulong siya sa bato hanggang sa matagpuan siya nito kaninang umaga. Ito ang sinabi ni Lily kina Yoka at sa iba pa kanina, kaya nagpa siya silang hayaan na lang ito. Ngunit iminungkahi ni Kuya Macho na patuloy nilang bantayan ang dalawa kung sakaling magkamali ulit sila. Doon, nagsimulang magtaka ang mga babae kung paano siya nakulong sa bato. Kaya, naglakad si Akocho papunta sa bintana at sinimulang hipan ang granite sa kanyang jacket para mas kapani-paniwala. Nang tuluyan ng naayos ang mga babae, sinubukan ni Akocho na huminga, ngunit dumating si Yoy kasama si Kensako, na mukhang kailangan pa ring makarecover sa nakita. Pagkalipas ng ilang oras, habang kumakain, ipinaliwanag ni Yoyo kung paano naging isang naglalakad na bangkay si Kensako dahil sa kanyang nakita. Matapos aminin ni Akocho na mukhang baliw siya, ipinahayag ni Yoka kung gaano siya natuwa na bumalik na siya sa normal. Samantala, patuloy na pinagmamasdan siya ni Lily ng may paghihinala at nagtataka kung bakit bigla niyang gustong kumain ng tanghalian ng magkasama. Nang sandaling iyon, pinakain niya si Lily. At habang nagulat ang lahat, napagtanto ni Lily na plano niya silang ilantad muli. Nang akala niya ay papakainin siya ni Yoka kay Akocho, si Yoka mismo ang gumawa nito, na ikinagulat ng lahat. Ilang minuto bago mananghalian, ipinaliwanag ni Kuya Macho na ang pinakamahusay na paraan upang malaman ang katotohanan ay ang pagselusan ang isa sa kanila. At gumagana ito ng maayos dahil malapit nang mawalan ng pasensya si Lily. Mabilis na umupo si Yoka upang maiwasan ang magmukhang kainahinala, at inalok din niya si Lily na pakainin, na pagkatapos ay inayos ang kanyang mukha at sinabing ayos lang siya. Ilang sandali pa, pinagmasdan silang mabuti ni Yoka at nagsimulang isipin na walang nangyayari dahil umaarte sila na parang walang nangyari. Gayunpaman, pagkatapos masusing tingnan si Lily, napagtanto ni Yoka na talagang may itinatago siya. Kaya, gumawa siya ng isa pang plano at niyaya si Akocho na tumambay sa Sabado. Pagkalipas ng masasayang araw, nasa mall sila para mamili. Ngunit iniisip pa rin ni Akocho kung ano talaga ang gusto ni Yoko sa kanya. Napansin niya ito at nanunumpa na gusto lang niyang tumambay habang iniilawan ang kanyang mga aset sa mukha nito. Natural lang, natutunaw ng mga aset ang kanyang utak. Kaya, nagpa siya siyang i-enjoy ang date dahil wala siyang trabahong pangangaso ng demonyo kasama si Lily. Habang patuloy silang namimili, nagsimulang mawala ang katahimikan ni Lily habang sinusubaybayan sila. At nagpasalamat si Yoy sa pagsama niya sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya na iyon ay dahil lang sa nag-aalala siya kay Yoka. Ngunit alam ni Yoy na ayaw lang niyang mahuli na nanonood sa kanila. Iyon din ang dahilan kung bakit niya inimbitahan si Kensako, na kasalukuyang niloloko ang sarili sa pag-aakalang may date siya kay Lily.
Mabilis niyang ipinaalala kay Kensako na siya ang ligtas kung sakaling hindi maniwala sina Akucho at Yoko sa kanyang mga kasinungalingan. Pero biglang sinabi ni Yoya na talagang nasisiyahan si Akucho sa oras niya kasama si Yoka. Halos sumabog ang puso ni Lily, pero patuloy pa rin siyang pinagseselosa ni Yoya at ninanamnam ang bawat segundo ng pagpapahirap. Ginugol nila ang mga sumunod na oras sa pagsunod kina Yoka at Akucho hanggang sa huminto si Yoya, at sinabihan si Lily na aminin na lang ang nararamdaman niya kung sakaling nagseselos talaga siya. Ganoon din ang sinabi ni Yoya kay Kensako, pero umakto ang talunan at walang kaalam-alam. Kaya, hinayaan sila ni Yoya na magtagumpay at umalis. Matapos mahiya si Kensako at tumakbo papunta sa kwarto ng mga lalaki, naghanap si Lily ng bakanteng upuan at talagang pinag-isipan ang sinabi ni Yoya. Naalala niya na sinusubukan ni Yoka na patunayan na gusto niya si Akucho, at nahihiya siya dahil sinusubukan pa rin niyang balewalain ang nararamdaman niya para sa kanya. Pagkatapos lang, narinig niya sina Yoka at Akucho na papalapit. Kaya, tumalon siya sa likod ng bangko. Nakita rin ni Yoka ang bangko at nagpas siyang umupo doon, na naglagay kay Lily sa hindi magandang posisyon dahil nababasa ng tubig ang kanyang mga asset. Habang iniisip niya kung paano makakatakas, sinimulang tanungin ni Yoka si Akucho tungkol sa kanya. Nahiya si Lily, ngunit naninangkit din ang kanyang mga tainga nang aminin ni Akucho na sa tingin niya ay maganda ang itsura niya. Pagkatapos ay tinanong ni Yoka kung ano ang gusto niya sa kanya, at sinimulan niya itong tawagin na mabait at ipinaliwanag kung gaano siya kadeterminado sa isang gawain. Nang mga sandaling iyon, uminit na ang ulo ni Lily, ngunit mas pinili pa ni Yoka ang pagtatanong kay Akucho kung gusto ba nitong makipag-date sa kanya. Muling naninangkit ang mga tainga ni Lily, ngunit sa pagkakataong ito, sinabi ni Akucho na hindi talaga sila maaaring makipag-date dahil sa mga personal na layunin. Nadurog ang puso ni Lily, kaya umalis siya, ngunit narinig ni Akucho ang kaluskos ng mga dahon. Mabuti na lang at dumating si Kensako sa huling sandali. At nang tanungin nila kung bakit siya narito, sinubukan niyang ipaliwanag na narito siya kasama sina Yoy at Lily, ngunit nawalan ng pasensya si Yoka at inatake siya. Matapos atakihin si Kensako ng ilang minuto, nagpa siya si Yoka na tumigil na at umalis kasama niya. Nang gabing iyon, nasa kama si Lily at iniisip si Akucho habang iniisip din niya kung ganoon nga ba talaga ang nararamdaman niya tungkol sa pakikipag-date kay Lily. Pagkalipas ng ilang oras, lumala ang lagnat ni Lily, dahilan para lumabas muli ang kanyang avatar. Kinabukasan sa klase, kumalat ang balita na nagpa siya si Lily na mag-day off para magpagaling, at nagbigay ito ng kapanatagan ng loob kay Akucho dahil hindi niya kailangang harapin ito. Gayunpaman, nagulat siya nang pumasok ang avatar at agad na naghanda para sa isang away. Napansin ito ng lahat, kaya tinanong ng mga lalaki kung kilala niya ito. Ngunit natakot si Akucho na baka hiwain niya sila ng ulo dahil sa galit. Sa sumunod na sandali, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Lilia at nagpasalamat sa lahat sa pag-aalaga kay Lily bago sinabing pumunta siya para kumuha ng mga klase para sa kanya. Nang sabihin nila sa kanya na hindi iyon gumagana ng ganoon, sinabi niya sa kanila na huwag mag-alala dahil maaari lang siyang magpaliwanag sa guro. Saka lang pumasok ang matandang lalaki. Kaya, ipinaliwanag ni Lilia ang kanyang plano na pumalit kay Lily, ngunit tumanggi ito at sinabing hindi iyon gumagana ng ganoon. Nang igiit niya na kailangan na siyang umalis, ginawan siya ni Lilia ng isang nakakasawi na titig na nagpaalala sa kanya noong muntik na niya siyang ipadala sa paraiso. Pagkatapos ay pinayagan niya itong manatili, ngunit takot na takot pa rin si Akucho. Kaya, lalo siyang pinasalamatan ni Lilia sa pagbabantay kay Lily at sinabihan siyang patuloy na suportahan siya gamit ang isang nakakatakot na tingin. Ilang minuto ang lumipas, nagsimula ang mga klase at patuloy na nakatitig si Akucho kay Lilia, iniisip kung pinapante siya ni Lily para manaktik sa kanya or kung pumunta lang ba ito para tuluyan siyang tapusin. Pagkatapos, napansin niya na nahihirapan ito sa paggamit ng lapis. Kaya, nagsimula siyang tumawa hanggang sa sinubukan nitong pasabugan ang utak niya. Ilang oras ang lumipas, habang naglalaro, nagsimulang mag-usap sina Yoy at Kensako tungkol sa pagiging magandang babae ni Lilia habang iniisip ni Akucho kung ano ang magiging reaksyon nila kung alam nilang isa itong baliw na uhaw sa dugo. Ilang sandali pa, nagdepensa si Akucho, planong ipakita kay Lilia ang ilan sa lakas ng demonyong iyon. Gustong-gusto ito ni Lilia,
ngunit natama niya ang bola sa bola-bola nito at ang sakit ay nagpatambo sa kanya. Maya-maya pa, nasa isang bangko si Akucho at nagtataka kung bakit gustong magsalita ni Lilia pagkatapos ng tangkang pagpaslang. Pagkatapos, lumapit siya at humingi ng tawad, na ikinagulat niya. Pero sinabi niyang tungkol pala ito sa pag-atake sa kanya noong isang araw. Alam niyang may ibang taong may pananagutan, ngunit nagilty pa rin siya sa pag-atake sa kanya at kay Lily. Sinabihan siya ni Akucho na huwag mag-alala tungkol dito dahil hindi naman niya kasalanan. Kaya, sumama si Lily sa kanya sa bangko at inamin na medyo kakaiba ito para sa isang demonyo. Ganito rin ang sinabi ni Akucho tungkol sa kanya at binanggit din na kamukha niya si Lily. Kaya, ipinaliwanag ni Lilia na ang mga avatar ay kumukuha ng mga personalidad at katangian ng kanilang mga amo, ngunit hindi nito ipinaliwanag kung bakit siya ay may malalaking asset. Ipinaliwanag pa niya na habang ang karamihan sa mga amo ay hindi nagbibigay ng kamalayan sa sarili sa kanilang mga avatar, nagpa siya si Lily na maging kakaiba. Gayunpaman, ang pangunahing dahilan kung bakit siya pumasok sa paaralan ay dahil nararamdaman niya ang anumang nararamdaman ni Lily, at malinaw na may isang bagay sa pagpasok sa paaralang ito na nagpapasaya sa kanya kaysa dati sa langit. Pumunta siya upang makita kung ano iyon, ngunit nalilito pa rin si Akucho dahil wala sa mga ito ang nagpapaliwanag kung bakit niya siya inaatake buong araw. Pagkatapos ay sinabi ni Lilia na siya ang dahilan kung bakit nagkasakit si Lily. At nang tanungin niya kung ano ang pinag-uusapan niya, sinabihan niya siyang suriin ang kanyang puso. Matapos igiit ni Akucho na wala siyang ideya sa sinasabi nito, sinimulan ni Lily sa pagsasabing matagal na niyang alam ang nararamdaman ni Lily para sa kanya, ngunit nakipag-date pa rin ito sa isang babaeng hindi niya kilala. Bago pa makapagpaliwanag si Akucho, dumating si Yoko at inamin na narinig niya ang mga ito bago humingi ng pabor. Ilang minuto ang lumipas, nasa labas na sila ng apartment complex ni Lily. At matapos silang pasalamatan ni Yoko sa pagsama, nagpa siya siyang tawagan ang apartment ni Lily. Ginamit ang pagkakataong ito, sinubukan ni Lily na tumakas, ngunit hinawakan ni Akucho ang kanyang braso at tinanong kung tumatakas ba ito dahil hindi talaga alam ni Lily ang tungkol sa kanyang maikling pagpunta sa paaralan. Gulat na gulat, tinanong ni Lily kung paano niya nalaman. At matapos sabihin na ang kanyang mukha ang halatang palatandaan, sinabi ni Akucho na wala siyang ibang pagpipilian kundi sumunod sa kanya sa loob. Ilang minuto ang lumipas, binuksan ni Lily ang pinto at nagpasalamat sa pagpunta ni Yoko bago nagpasalamat din kay Akucho tulad ng dati. Pagkatapos, na-curious siya sa babaeng nakatalikod at muntik nang mabalisa nang makita niya ang mukha ni Lilia. Ilang minuto ang lumipas, hinainan sila ni Lilia ng tsaa. At matapos siyang titigan ni Yoko ng masama, tinanong ni Lily kung may ginawa ba siyang gulo sa paaralan. Ipinaliwanag ni Yoko kung gaano nakasikat si Lily sa paaralan at kung paano nagulat ang lahat nang malaman na may maganda palang ate si Lily. Sinabi ni Lily na mahilig magtago si Lily, ngunit dahil siya ang ate, sinimulan niyang ikwento sa kanila ang lahat ng magagandang detalye ng buhay ni Lily, tulad ng kung paano niya sinisimulan ang bawat sesyon ng pagligo sa pamamagitan ng paghuhugas ng kanyang aset. Nahiya si Lily at sinubukang pigilan ang kahihiyan, ngunit patuloy na nagsasalita si Lily hanggang sa nagbanta siyang ibabalik siya sa langit. Sa wakas ay natanggap ni Lily ang pahiwatig at tumakbo palayo. Kaya, nagpa siya si Lily na uminom pa ng tsaa at ginamit ang pagkakataong iyon para makahinga. Ilang sandali pa, bumalik sa normal ang pag-iisip ni Yoka. Kaya, sinabihan niya si Akucho na tulungan si Lily dahil may sakit pa rin ito. Pumayag si Akucho at tumungo sa kusina sa tamang oras para abutan si Lily dahil muntik na itong mawalan ng malay muli. Nagpahayag siya ng kaunting pag-aalala, ngunit tinabig ni Lily ang kamay nito at nagpatuloy sa paggawa ng tsaa, na ikinagulat niya. Pagkatapos ay tinanong niya kung kumusta ang araw nito kasama si Yoka. At matapos itong pag-isipan, inamin ni Akucho na mas masaya pala ito kaysa sa inaasahan niya. Natural lang na may na si Lily, ngunit nagtataka rin siya kung bakit gayong hindi naman dapat ay may nararamdaman siya para dito. Halos hindi ito napansin ni Akucho, kaya patuloy siyang nagsalita hanggang sa itulak siya ni Lily na umalis. Doon, inabutan siya ng lagnat at nawalan siya ng malay, ngunit nagising na lang siya sa kanyang kwarto kalaunan. Nakita niya si Yoka, na nagpaliwanag kung paano siya dinala ni Akucho sa loob bago sinabing kailangan niyang umalis para sa isang mahalagang bagay.
Matapos sabihin kay Lily na isa siyang mabuting tao, nakita ni Yoko si Akucho sa sala at sinabihan itong siya na ang bahala dito. Matapos hilingin sa kanya ang swerte, lumabas siya. Ngunit nagsimulang matarante si Akucho nang maalala niya ang lahat ng sinabi ni Lilia kanina. Pagkatapos ay sinubukan niyang alalahanin kung ano ang nakita or narinig ni Lily na maaaring ikinagalit niya. At matapos maalala ang sinabi niya sa bangko, napagtanto niyang minamasdan sila ni Lily sa buong oras. Ang mas malala pa, kinailangan niyang bisitahin ito dahil umalis din si Lilia para kumuha ng mga gamit sa paglilinis. Kaya, mahinahon siyang pumasok sa kwarto nito at nakitang binabangungot ito. Nang tangkaing umalis ni Akucho, muling hinablot ng babae ang jacket nito, na nagpatarante sa kanya. Saka lang nagising si Lily. At nang makita niya ang jacket nito sa kanyang kamay, nahiya siya at sinabihan siyang umalis. Tumanggi si Akucho at sinabing maghihintay siya sa sala hanggang sa bumalik si Lilia. At dahil dito, mainit at nanlalambot ang loob ni Lily, ngunit itinago niya ito. Pagkatapos, tinanong ni Akucho kung alam niya kung bakit sumulpat si Lilia, at ipinaliwanag din niya ang sinabi nito tungkol sa pagkaawa. Inamin din niya na halos magkapareho sila, at ikinatuwa ito ni Lily. Kaya, ipinagmalaki niya kung paano si Lilia ay isang ekstensyon lamang ng kanyang tunay na kalikasan. Nang biglang sinabi ni Akucho na walang digmaan kung lahat ng anghel ay katulad niya, nahiya muli si Lily. Gayunpaman, sa halip na suklian ang pabor, sinabi niyang matatapos ang mundo kung lahat ng demonyo ay katulad niya. Muli, sinabi ni Akucho na nasa sala lang siya. At nang sabihin ni Lily na umalis muli, sinabihan niya itong umasa sa kanya kahit isang beses. Pagkatapos ay sinamantala ni Lily ang pagkakataon upang tanungin kung maaari ba niyang hawakan ang kanyang kamay habang natutulog ito dahil baka magkaroon na naman siya ng bangungot. Natarante si Akucho at sinubukang tumanggi, ngunit ipinaalala niya sa kanya na nag-alok lang siya ng tulong, kaya pumayag siya. Habang nagdidikit ang kanilang mga daliri at nag-iinit ang loob, pumasok si Lilia at tinanong kung ano ang kanilang ginagawa. Pareho silang natakot at sinubukang magpakatatag sa pamamagitan ng pagtatanong kung mayroon ba siyang mga gamit sa paglilinis. Matapos sabihing oo, ipinaalala sa kanila ni Lilia na nararamdaman niya ang lahat ng nararamdaman ni Lily, kaya nalaman niyang may nangyayari dahil namamaga ang kanyang puso sa mga nakaraang minuto. Natarante si Lily sa pag-aakalang malapit na siyang malantad at nawalan ng malay. Nang gabing iyon, naalala niya ang paghawak sa kamay ni Akucho at ginugol ang natitirang gabi na nakangiti. Kinabukasan, nakipagkita siya muli kay Akucho upang manghuli ng demonyo at inalok na bigyan ito ng treat para sa pag-check up sa kanya. Habang iniisip ni Akucho kung ano ang bibilhin, narinig ni Lily ang isang pamilyar na boses at gulat na pinagmasdan ang isang alpha male na nagngangalang Ziwi na lumapit at nagtanong kung nag-e-enjoy ba siya. Noong nakaraang gabi, habang nananaginip si Lily tungkol sa mga inukit na braso ni Akucho, iniisip pa rin ni Amy kung paano siya naging sapat na malakas upang talunin ang ahas na ginamit niya upang kontrolin si Lilia. Pagkatapos ay sinabihan niya si Ziwi na tingnan ito, ngunit ipinaalala nito sa kanya na kailangan nila ng pahintulot para makialam. Sinabihan siya ni Amy na huwag mag-alala dahil ilalagay niya ang kahilingan, kaya pumayag si Ziwi. Sa kasalukuyan, si Lily ay natigilan pa rin sa gulat at nagtataka kung bakit biglang sumulpat ang kanyang kapatid. Nagtataka rin si Akucho kung bakit ang gwapo ng kanyang kapatid, ngunit pagkatapos ay naisip niya nang mapagtanto na si Ziwi ay isang anghel din. Nang magsimula siyang magpanik, tinanong ni Ziwi kung sino siya, ngunit nagsimula siyang bamulong sa takot na malapit na siyang masira ng low-budget doppelganger ni Gojo. Mabuti na lang at mahinahong ipinaliwanag ni Lily na sila ay magkaibigang kaklase lamang. Kaya maayos na ipinakilala ni Ziwi ang kanyang sarili bago niyaya si Akucho na manatiling kaibigan si Lily. Habang nagpapasalamat si Akucho sa mga Diyos ng anime sa pagligtas sa kanya, sinabi ni Ziwi na kailangan niyang makausap si Lily ng mag-isa dahil matagal na silang hindi nagkikita. Walang problema si Akucho dito, kaya umalis sila. Ngunit napansin niya ang malungkot na ekspresyon sa mukha ni Lily. Ilang minuto ang lumipas, nakahanap si Akucho ng lugar para magpahinga at nagpasalamat sa kanyang mga bituin na hindi nakita ni Ziwi sa kabila ng kanyang maliit na panic attack. Pagkatapos ay inisip niya kung ano kaya ang pinagdadaanan ni Lily at kinukumbinsi ang sarili na dapat ayos lang ito dahil kapatid niya si Ziwi, hindi isang psychotic dictator.
Sa ibang bahagi ng lungsod, gumawa si Ziwi ng harang para pigilan ang mga ordinaryong tao na makapasok dahil ayaw nilang makita ang kanyang nakababatang kapatid na nakadapa para sa kanya na parang isang masamang harem lord. Habang ginagawa ni Lily ang lahat ng kanyang makakaya upang magmukhang magalang, pinuri siya ni Ziwi sa pakikipagkaibigan at tinanong kung wala ba talagang nangyayari kay Akucho. Matapos igiit ni Lily na hindi siya isang taong gusto lang niyang kausapin, sinabi ni Ziwi na wala siyang pakialam. Kaya itinaas ni Lily ang kanyang ulo para tanungin kung bakit bigla siyang napunta sa Earth. Sa sumunod na sandali, ang espada ni Ziwi ay tumagos sa lupa sa harap niya at halos maputol ang kanyang ulo. Pagkatapos ay sinabi niya na kailangan niyang humingi ng pahintulot bago tumayo or baka maukit lang niya ang cute na maliit na mukha nito. Agad na humingi ng tawad si Lily, kaya hinigop niya ang espada at sinabing mas mabuting makipag-usap ng nakataas ang mukha. Pagkatapos ay bumalik siya sa bangko at sinabing pumunta siya para kay Annie bago tinanong kung paano niya natalo si Lilia kahit na binasbasan siya ni Annie. Mabilis na naalala ni Lily kung paano nila isinugol ni Akucho ang kanilang buhay bago niya napinsala si Lilia. Pagkatapos ay sinabi ni Ziwi na ang nakakagulat ay natalo niya si Lilia nang napakabilis para sa isang taong kumilos ng mag-isa. Sinabi ni Lily na tinawag lamang niya si Lilia dahil sa kuryosidad, at nang umatake ito, kahit papaano ay mabilis niya itong napinsala. Ipinakita rin niya sa kanya ang isang peklat na sinasabi niyang galing sa laban upang ipakita na hindi ito ganoon kadali, ngunit nagdududa pa rin si Ziwi at tinanong kung ito ba talaga ay isang kamakailang pinsala. Matapos tiyakin ni Lily sa kanya na nagsasabi siya ng totoo, nagpa siya si Ziwi na hayaan na lang ito, na nagpagal ng loob ni Lily. Gayunpaman, ipinaalala niya sa kanya na siya ay ipinadala sa daigdig upang talunin ang mga demonyo, at kahit na ginagawa niya ito, mga demonyong uri ng halimaw lamang ang kanyang hinahabol, na walang saysay dahil dapat ay may ilang humanoid na demonyo sa paligid. Nang tanungin niya kung may pinaplano siya, tiniyak sa kanya ni Lily na hindi niya sila kailanman kakalabanin. Mas mahirap lang talaga hunihin ang mga humanoid na demonyo. Sumang-ayon si Ziwi at sinabing malamang ay masyadong mahina siya, ngunit tinanong pa rin niya kung may pinaplano siya laban sa kanila. Inamin niya na medyo nag-aalala sila ni Annie tungkol sa kanyang katapatan, lalo na dahil may ilang masasamang bagay na ginawa si Annie sa kanya. Ngunit iginiit ni Lily na hindi niya sila kailanman pagtataksilan. Sa wakas ay umatras si Ziwi at nagpas siyang maniwala sa kanyang salita. Ngunit nang akala ni Lily ay tapos na ang interogasyon, tinanong ni Ziwi kung nawalan ba talaga siya ng kontrol kay Lilia pagkatapos ng pagtawag at pinaslang siya ng mag-isa. Muling yumo si Lily, ngunit ipinaliwanag ni Ziwi na si Annie ay talagang naglagay ng bitag kay Lilia upang subukan siya. Ang patibong ay inilagay sa paraang tatawagan lamang si Lilia kung may demonyong malapit, na nagpapatunay na nagsisinungaling si Lily tungkol sa pagpapahinto sa kanya ng mag-isa. Bago pa man makapagsalita si Lily, sumugod si Ziwi at tinusok siya sa lupa bago nagbanta na magiging marahas kung hindi siya titigil sa pagsisinungaling ng walang pigil. Naramdaman ni Lilia ang panganib at sinubukang tumulong, ngunit siya ay ikan-adina. Nataranta si Lily, at habang namumuo ang mga luha, nanalangin siya na iligtas siya ni Akucho. Sa isang kalapit na bubong, napigilan ni Akucho ang sarili sa pag-atake kay Ziwi sa mga halatang dahilan. Sinabi niya sa sarili na talagang ayos lang si Lily at tumalikod upang umalis, ngunit ang pag-iisip ng nakakatakot na mukha ni Ziwi ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. Ito ang nagpapaalala sa kanya na ang mga anghel ay palaging malupit na nilalang, at hindi siya dapat lumapit kay Lily dahil katulad din nila ito. Pagkatapos ay tinawagan niya si Liz upang humingi ng suporta, ngunit bago pa niya maipaliwanag ang sitwasyon, ginulo siya ng kanyang konsensya, kaya dumiretso siya kay Ziwi. Nang hamupa ang alikabok, nagulat si Ziwi nang makita siya at napagtanto na pinapanood niya sila mula sa malayo. Pagkatapos ay pinag-isa niya ang mga argumento at sinabing si Akucho ay isang demonyo dahil naramdaman niyang kailangan niyang magtago sa halip na magsalita noong una silang nagkita. Ang desisyon niyang protektahan si Lily ay nagpapakita rin na siya ang demonyong kasama niya noong nagwala si Lilia. Matapos siyang biglang umatake, muntik nang makaiwas si Akucho gamit ang kanyang mga kapangyarihan, ngunit itinali siya ni Lily at tinanong kung bakit siya lumapit kahit alam niyang wala siyang ganap na akses sa kanyang mga kapangyarihan para lumaban. Sinabi ni Akucho na hindi niya matiis na makita itong umiiyak,
Ngunit pagkatapos ay nagalit si Lily at sinabing dapat ay nanatili siya sa likod dahil ngayon ay hindi na nila maiiwasan ang galit ni Ziwi. Pumayag si Ziwi at sinabing kailangan siyang parusahan, ngunit pagkatapos ay nagpa siya siyang manahimik tungkol sa lahat ng bagay kung makakatama si Akucho ng isang tama. Pumayag si Akucho at agad na umatake, ngunit hinaranggan siya ni Ziwi at gumanti gamit ang sarili niyang atake. Nakakagulat, nabasag ng balat ng demonyo ni Akucho ang mga espada, kaya pinuri siya ni Ziwi bago tinawag ang kanyang avatar para aipin si Akucho. Habang nagpupumiglas si Akucho na makalaya, tinawag ni Ziwi si Lily sa kanyang tabi at tinanong kung paano niya nagawang maging tapat si Akucho sa kanya dahil tiyak na hindi niya ito mapapayag gamit ang kanyang kasuklam-suklam na katawan. Nagulat si Akucho, at tinanong kung ano ang sinasabi niya, kaya nagpa siya si Ziwi na ipakita sa kanya sa pamamagitan ng pagpunit ng mga medyas ni Lily. Agad siyang napaluhod, at nawalan ng pasensya si Akucho, at tinanong kung paano nagagawang tretuhin ni Ziwi ang sarili niyang kapatid ng ganito. Matapos sabihin na wala pa siyang nakikita, pinunit ni Ziwi ang balat ni Lily gamit ang kanyang espada at pinunit din ito, na nagpakita ng kanyang tunay na balat sa ilalim ng pekeng balat na ginawa niya gamit ang kanyang mga kadena. Habang nagmamakaawa si Lily kay Akucho na umiwas ng tingin, ipinaliwanag ni Ziwi na palagi na lang siyang may ganitong guhit na nakapulupot sa kanyang katawan. Pinapakita rin niya muli kay Lily ang kanyang mga pakpak at sinimulan siyang pagtawanan, na ikanalito ni Akucho dahil maganda ang hitsura ng kanyang mga pakpak. Sa susunod na sandali, hiniwa ni Ziwi ang kanyang mga pakpak sa kalahati, na nagpapakita na ginagamit ni Lily ang kanyang mga kadena para magpanggap. Ipinaliwanag pa niya kung paano ang mga pakpak ng isang anghel ay patunay ng kanilang lakas, at si Lily ay kapantay ng isang kalapati. Matapos niyang ipakita kay Akucho kung ano ang dapat na hitsura ng mga pakpak ng isang tunay na anghel, muling tiningnan ni Akucho si Lily. Nang makita ang kanyang itsura na talo ay may nabasag sa kanyang kalooban, na naging dahilan upang tuluyang masakop ng kanyang mga demonyong kapangyarihan. Habang tinutokso ni Ziwi si Lily, pinabagsak ni Akucho ang isa sa kanyang mga avatar sa isang bakod, na naging dahilan upang mabasag ang katawan nito. Nabigla si Ziwi at lumingon upang makita si Akucho, na tuluyang nawala sa sarili at winasak ang kanyang pangalawang avatar. Agad na pinagsama ng huling dalawa ang kanilang mga pag-atake upang durugan ang ulo ni Akucho, ngunit tinanggap niya ang tama na parang wala lang at isinilid silang dalawa sa matigas na semento. Pagkatapos, gulat na pinanood ni Ziwi ang pag-usbong ng anim na maitim at pumipintig na pakpak mula sa kanyang likuran. Agad siyang umatake, ngunit hinablot ni Akucho ang kanyang espada na parang isang piraso ng papel at itinulak siya sa bakod na alambre. Nang makita ito, natarante si Lily at sinubukang pigilan siya, ngunit agad na nilagpasan ni Akucho si Ziwi at inatake si Ziwi hanggang sa magsimula itong tumagas ng dugo. Nang simulan ni Lily na tawagin si Akucho upang ihinto ang kanyang galit na pag-atake, nagtaka si Ziwi kung paano umiiral ang isang napakalakas na demonyo at kung bakit niya masyadong pinapahalagahan si Lily. Pagkatapos ay binalikan niya ang isang araw kung kailan sinubukan niyang tingnan si Lily para malaman kung ano ang ginagawa nito. Matapos ang mga suntok ni Akucho ay nagpabalik sa kanya sa realidad, tinanggap niya ang kanyang kapalaran sa pag-aakalang ganito ang magiging katapusan nito, ngunit tumalon si Lily sa harap niya at sinabihan si Akucho na tumigil. Habang sinusubukan niyang bigyan ang nakakabagot na mabait na lalaki ng talumpati, pinasabog siya ni Akucho ng liwanag, na ikinagalit ni Ziwi, ngunit wala siyang kapangyarihan para pigilan si Akucho. Nang pigilan siya ni Lily sa pag-atake muli, inatake siya ni Akucho, ngunit iniwasan niya ito at nagtaka kung bakit hindi na siya makontrol ng kwelyo nito. Habang nangyayari ang lahat ng ito, naghahanda na si Liz para tulungan si Akucho dahil natakot siya sa tawag nito. Nang mga sandaling iyon, nakabangon na si Ziwi, kaya sumama si Lily sa kanya para mapigilan nila si Akucho. Ipinaliwanag ni Ziwi na ang mga pakpak ni Akucho ay nag-iimbak ng enerhiya tulad ng sa kanila, at napansin niya dahil nawala ang isa sa mga pakpak matapos siyang tapakan ni Akucho sa bakod. Nang magpas siya siyang tanggalin ang apat na pakpak at hilingin kay Lily na hawakan ang huli, nagulat siya na gusto siyang tulungan nitong pigilan ang pagngangalit ni Akucho. Inamin ni Ziwi na gusto niyang tapusin si Akucho, ngunit may kakaiba sa kapangyarihan nito. Sa sumunod na sandali, umatake si Akucho, ngunit iniwasan nila ito at pinigilan siya gamit ang mga kadena ni Lily.
Pagkatapos, umatake muli si Ziwi, ngunit madali siyang nadaig ni Akucho at itinulak sa lupa. Gayunpaman, ito ang plano ni Ziwi, kaya pinaandar niya ang kanyang mga pakpak at pinawalang bisa ang 4 sa mga pakpak ni Akucho. Naibalik nito ang ilan sa kanyang katinoan, ngunit galit pa rin siya, kaya sinugod ni Lily ang huling pakpak. Habang binabalot ito ng kanyang mga kadena, naalala niya na ganito rin niya ito nilabanan noong una silang nagkita. Ngunit pagkatapos ng lahat ng oras na magkasama sila, masasabi niyang higit pa ito sa isang demonyong uhaw sa dugo. Matapos niyang tanggalin ang huling pakpak at magmakaawa na tumigil, nawalan siya ng malay. Mabuti na lang at binuhat siya ni Akucho at lumapit kay Ziwi, na agad na muling magsalita sa kanyang bibig. Sinabihan siya ni Akucho na itigil ito at sinabing naririnig niya silang nagtutulungan, kaya hindi niya pupunitan ang talunan na mukha ni Ziwi. Gayunpaman, nangako siyang gagawin niya ang lahat kung sakaling magpakita siya para pahirapan si Lily tulad ng ginawa niya. Matapos pumayag si Ziwi na umatras, tumalikod si Akucho para umalis at nagpasalamat kay Ziwi sa pagkontrol sa kanya. Habang nakahiga si Ziwi at iniisip ang kanyang mga pagpipilian sa buhay at ang paghihirap na naranasan niya, ibinalik ni Akucho si Lily sa kanyang lugar, ngunit nagsimula siyang magpanik dahil hindi niya maalis ang damit nito. Habang sinusubukan niyang mag-isip ng mas mahusay na paraan upang makawala sa gulo na ito, sa wakas ay dumating si Lilia at sinimulang alisan si Lily sa harap niya, kaya tumakbo siya palayo. Ilang minuto ang lumipas, natapos na ni Lilia ang pagpapalit ng damit ni Lily, kaya sinabihan niya si Akucho na tumigil sa pagtatago dahil kailangan nilang mag-usap. Matapos siyang tumalon mula sa balkonahe at inalok siya ng tulong, napansin ni Akucho ang pasa sa kanyang mga palso at hinintay na hilahin siya nito pataas bago itanong kung ano ang sanhi nito. Ipinaliwanag ni Lilia na habang nag-aaway, pinigilan siya ni Lily na tumulong dahil alam niya ang gagawin ni Ziwi. Bilang resulta, kinailangan ni Lilia na walang magawa na manood habang nanginginig sa takot si Lily. Nang marinig ito, tinanong ni Akucho ang kanyang reaksyon dahil hindi niya lubos na maalala kung ano ang nangyari pagkatapos niyang mabaliw. Matapos ipaliwanag ni Lilia ang lahat sa kanya, nadismaya siya sa kanyang sarili dahil sa pag-atake kay Lily, ngunit alam ni Lilia na wala siyang dapat ipag-alala dahil wala ni isang takot si Lily sa kanyang katawan matapos itong magpakita. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na si Lily ay nagdurusa mula pa noong bata pa siya dahil ang kanyang pamilya ay palaging napakahigpit. Para lamang makuha ang kanilang pagsang-ayon, gumugol siya ng mga taon sa pagpupursigi hanggang sa sukdulan, at kahit noon, halos hindi siya kinilala. Ang kanyang kasalukuyang posisyon ay dumating lamang pagkatapos ng mas maraming taon ng nakapapagod na trabaho at pagdurusa. Dahil dito, sinisi ni Lilia si Akucho sa pagsira sa lahat ng pagsusumikap ni Lily. Iginiit niya na kaya niya sana ang lahat ng mag-isa, ngunit pagkatapos niya itong itulak pababa, nagulat si Akucho dahil umiiyak ito, ngunit luha ng kagalakan ang mga iyon. Pagkatapos ay nagpasalamat si Lily sa kanya dahil ang mga ginawa nito ay malaking tulong kay Lily. Dahil dito, mas nasiyahan si Akucho sa kanyang sarili dahil nag-aalala siya na ang pag-aalsa ay sumire sa mga bagay para kay Lily. Sa susunod na sandali, sinabihan siya ni Lily na himukin ang kanyang ulo upang aliwin siya, ngunit natarante si Akucho sa pag-aakalang malinaw na nagdedeliryo siya. Gayunpaman, patuloy na hinihiling ito ni Lilia, at matapos tingnan ang kanyang mga asset, nagsimulang mawalan ng masabi si Akucho. Nang mahawakan niya ang ulo nito, isang flash ng kamera ang bumungad sa kanya at agad itong kinuha ni Lilia para tingnan kung maganda ang kuha ng litrato. Habang nagtataka si Akucho sa nangyari, nagbanta siyang ipapakita niya kay Lily kung sakaling susubukan nitong umalis. Ipinaalala ni Akucho sa kanya na kasama rin siya sa larawan, na nangangahulugang magagalit din si Lily sa kanya. Habang nakaisip siya ng bagong plano, nagtataka si Akucho kung bakit ganoon na lang ang pag-iisip niya sa pagprotekta kay Lily dahil malinaw na higit pa ito sa pagiging avatar niya. Nang sandaling iyon, sinabihan siya ni Lilia na pigain ang kanyang mga asset para sa bagay bilang gantimpala sa pakikipaglaban. Ngunit tumanggi siya dahil isa itong malinaw na patibong. Pagkalipas ng ilang oras, sa wakas ay nagising si Lily at nagtaka kung bakit siya nasa isang kakaibang apartment na walang ibang laman kundi isang kamiseta na nakatakip sa kanyang mga sagradong asset. Matapos niyang makita si Akucho na nagbabrush ng kanyang bibig,
Napagtanto niya na ito ang kanyang lugar at inakala niyang naglilinis ito matapos gamitin ang kanyang mga asset para sa kasiyahan buong gabi. Napansin ni Akutsu ang pagtitig, kaya tinanong niya kung ayos lang siya, at tumugon siya sa pamamagitan ng pagtatangkang hiwain ang ulo nito. Habang natamba si Akutsu sa takot, tuluyan ng natamba si Lily at muntik nang maputol ang kanyang ulo. Ngunit dumating si Lily at tiniyak sa kanya na walang nakita si Akutsu. Nang tuluyan na siyang kumalma, pinagtimpla siya ni Akutsu ng kape at ipinaliwanag kung paano niya pinakawalan si Ziwi ng may babala. Sinubukan ni Lily na magtanong tungkol sa kanyang pagbabago, ngunit pinigilan siya ni Akutsu at sinabing halos hindi niya alam kung ano ang nangyari doon. Medyo nakahinga ng maluwag si Lily, ngunit naalala niya na dinala pa rin siya nito sa kanyang bahay at tinanong kung plano ba nitong masunod ang gusto niya sa kanya kalaunan. Matapos ipaliwanag ni Akutsu na maaaring magpadala si Ziwi ng backup sa kanyang bahay, napagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Gayunpaman, ipinaalala rin nito sa kanya na hindi pa sila tuluyang ligtas sa problema. Si Akutsu, bilang isang makapangyarihang demonyo, ay lalong nagpakomplikado nito, kaya naisip niya kung papayagan ba siya ng langit kung sasabihin niyang pinag-aaralan lang niya ito para sa impormasyon. Gayunpaman, matapos magpasalamat si Akutsu sa pagbabalik nito sa kanyang katinoan, napagtanto ni Lily na hindi niya ito kailanman magagawang ipagkanulo ng ganoon. Doon, sinabi ni Akutsu na dapat ay ligtas na para sa kanya na umuwi, ngunit tumanggi si Lily, sinasabing mas ligtas kung magpapalipas siya ng gabi. Gaya ng dati, natarante si Akutsu at tinanong kung nasa maayos ba siyang pag-iisip, kung saan ipinaliwanag ni Lily na kailangan niyang humiga muna sa buong gabi dahil hindi ganoon kadaling sumuko ang mga anghel. Nagreklamo si Akutsu na iisa lang ang kama, kaya sinabihan siya ni Lily na matulog sa sahig bago tinawag si Lily para maghanap ng mga gamit pang tulog para sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating na si Lily dala ang mga gamit para kay Lily at mga karagdagang kumot para kay Akutsu. At pagkaalis niya, pumasok si Lily sa banyo para maligo. Sinamantala ni Akutsu ang pagkakataon para tawagan si Liz, ngunit abala siya sa pagsubok ng mga bagong damit para sa misyong iligtas siya. Habang ginugugol ni Lily ang mahabang panahon sa paghahanda para sa pagtulog, humiga si Akutsu sa malamig na sahig bago siya tuluyang sumama sa kanya sa kwarto. Maya-maya, nakatulog na si Akutsu, kaya lumuhad si Lily sa tabi niya at inamin na takot siya nang salakayin siya ni Ziwi. Bagamat alam niyang mabuti ang balak nito bilang kanyang nakatatandang kapatid, inamin din niya na lubos niyang hinanggad na magpakita ito. At nang sumugod ito na handang ipaglaban siya, labis siyang natuwa at hindi tumigil sa pag-iisip tungkol sa kanya mula noon. Para ipakita ang kanyang pasasalamat, yumuko siya para ikis sa pisngi, ngunit humarap si Akutsu, kaya pumasok siya para sa totoong nangyari. Kinabukasan, pareho silang nahuli sa paaralan, at pagkatapos ng karaniwang pagtatalo tungkol sa kung sino ang may gawa nito, nakasalubong nila si Yoka at ang mga lalaki. Gaya ng dati, natarante si Kensako dahil magkasama na naman silang naglalakad, ngunit habang nag-uusap silang lahat, napagtanto ni Lily na gusto niyang magpatuloy sa ganitong pamumuhay dahil lahat sila ay nagpagaan ng loob niya. Maya-maya, sa klase, sinimulan na naman ni Akutsu ang kanyang nakakatakot na pagtitig, ngunit nang mapansin ito ni Lily, sinabi niya rito na naiwan niya ang kanyang ribbon sa bahay nito. Pagkatapos ng klase, nag-text siya rito na kukuha siya nito sa bahay nito dahil ito ang perpektong pagkakataon para tapusin ang sinimulan niya kagabi. Gayunpaman, pagkatapos niyang dumating, narinig niya itong nahihirapan sa isang tao at inakala niyang may problema ito. Sa sumunod na sandali, natigilan siya sa gulat dahil kasalukuyang niyayakap ni Liz ang kanyang launcher gamit ang kanyang malalaking asset. Samantala, tinawagan ni Ziwi si Annie at tiniyak dito na wala siyang dapat ipag-alala dahil si Lily ay pareho pa ring walang pakpak na mahina gaya ng noong nasa langit siya.